Mag-takoyaki party kami dito sa bahay. Ay, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung katuloy ng mini vlog namin kahapon. Pagka-uwi namin, ay agad-agad ko na rin ni-ready yung mga recipe na ilalagay natin sa takoyaki. Hinap ko lang sa maliliit itong cabbage at saka itong negi. Kapag wala po kayong negi, ang pwede nyo pong ilagay ay onion leaves. Maglalagay nga rin kami ng pusit sa takoyaki. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dun sa pusit, kaya tinulungan na ako dito ni Hapon. Nakulo nga rin po pala ni Hapon tong pusit para hindi maging malansa. Tapos iniwa-hiwa ko na rin tong tako sa maliliit. Pagkatapos ko maghiwa-hiwa, mag-ready naman na ako dito para makapagluto na kami ng takoyaki. Yung nga po pala sa Japan, meron na pong takoyaki flour na binibenta sa supermarket. Kasi hindi nga rin po pala ako gumagamit ng grams mga auntie, bali tansya-tansya lang po. Naglagay lang po ako ng konting tubig at saka 2 itlog. Tapos inalo-halo ko na para mag-combine yung mga ingredients. Ito po sa screen, makikita nyo po dito yung iba't ibang takoyaki flour na pwede nyong bilhin. Kapag wala po kayong takoyaki flour, siguro pwede naman po yung harina lang, tapos lagay nyo po ng itlog. Kaya naman po, yung harina ng pancake, pwede rin po ata yun. Katapos ko ma-ready yung mga ingredients, nilagay ko na po lahat dito sa mesa. Kahit hindi rin po kompleto yung takoyaki recipe nyo, ay okay lang din po yan. Ito nga rin po, kompleto rin kami dito ng toppings. Maglalagay nga rin po pala kami dito ng tenkatsu, katsuobushi, at saka ausa. Tapos ito naman po yung hiniwa-hiwa ko kanina na cabbage, at saka negi. At syempre, kailangan din po natin dito ng mantika para hindi dumikit yung takoyaki dun sa pan. Hindi rin mawawala dyan yung octopus, yung pusit, at saka yung cheese. Dito naman po sa tinimplahan kong harina kanina, naglagay lang po dito si Hapon ng bonito powder. Namoy-amoy pa nga ni Kenshin mga ante. Ko lang po alam kung meron yung mga ingredients yan sa Pinas, try nyo pong hanapin sa Shopee o kaya naman po sa Lazada. At dahil mainit na po yung pan, kaya pinahiran ko na po ito ng mantika. Kasi Kenshin naman yung tagalagay natin. Nasabihan ko nga siya dito na mag-ingat siya dahil baka mapaso yung kamay niya. Dahil ang tagal ni Kenshin maglagay, kaya ayan, tinulungan na siya ng papa niya. Habang naglalagay itong asawa ko, naglalagay na rin ako ng taco o octopus. Sa takoyaki, pwede rin kayo maglagay ng cheese. Try nyo po, grabe, napakasarap. Ang dami nga namin nilalagay. Ang sabi ni Hapon, para mas masarap daw. Alam nyo po, hindi naman dapat talaga kami magtatakoyaki party kung hindi lang po sinabi ni Kenshi. Nung nasa supermarket kasi kami, siya na po mismo yung kumuha ng octopus o yung taco. Wala na po kaming magawa dahil gusto niyang kumain ng takoyaki. At habang nagluluto po ako dito, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo sa lahat ng suporta na binibigay nyo po sa amin. Lalong-lalo na po dun sa mga nagtatanggol sa akin, sa mga basher ko. Hindi na po ako mag-e-explain sa kanila kung ayaw nyo po tong voice over ko ay okay lang naman po. Wag yun na lang pong panoorin itong mini vlog namin. Kesa pinapanood nga nila kaso ang dami pa nilang sinasabi na hindi magaganda. Itong mensahe ko ay para po to sa mga mahal kong basher. Huwag kayo mag-alala mga basher ko kasi hindi po ako naaapektuhan sa inyo. Mas marami po kasi nagmamahal sa amin ng pamilya ko kesa sa inyo na nagko-comment ng hindi maganda. Kaya po mga auntie, dapat po love-love lang tayo dito. Huwag tayo maging bitter, dapat maging masaya tayo sa kapwa nating Pilipino. Ang buhay minsan lang po yan kaya dapat lagi tayong masaya. Pagkatapos ko magluto ng takoyaki, magluluto na naman ako mga ante. Paulit-ulit lang itong ginagawa ko hanggang sa maubos lahat ng mga ingredients. Una na nga palang kumain yung 2 hapon ko dun sa unang niluto ko. Kaya habang kumakain sila kanina, nagluluto naman ako dito ng panibago. Pagkatapos ko maglagay dun sa pan, kakain naman na ako dito ng takoyaki. Itadakimasu. Napakasarap nitong takoyaki, wag lang natin kainin ng masyadong mainit. Ako nga lang yung nagluluto dito kaya medyo nakakangawi. Para hindi masunog, kailangan lagi natin tong pinapaikot-ikot. O diba, tignan nyo, napakaganda ng aking takoyaki. Tatlo lang po kami pero ang dami kong niluto. Yung iba kasi ay lalagay namin dun sa rep para kinabukasan pwede ulit kainin. Alam nyo po, favorite ko po tong takoyaki, napakasarap kasi. Pangalawang luto ko nga pala naglagay na po ako dun ng takoyaki sauce at saka ng mayonnaise. Pusunod ko na po nilagay yung bonito flakes at saka yung ausa. Kahit hindi kompleto yung ingredients nyo ay okay lang naman yun. Habang busy ako dito, yung 2 hapon ko naman ay busy ding manood ng movie. Pinapanood nga po nila ay si Pinocchio. At ito na nga po yung pangalawang luto ko ng takoyaki. O diba, ang galing ko mag-prepare mga auntie. Charot lang. Itadakimasu.
Pagkatapos kong kumain ng takoyaki, ay magluluto na ako ulit. Last na nga po to, at ito na po yung huling salang na lulutuin ko. Ilagay ko na nga rin lahat ng mga ingredients dito at walang nasayang. Mamadali na nga rin po ako dito dahil anong oras na at pagod na rin ako magluto. And fast forward na nga po, pagkatapos ko po magluto, ay niligpit ko na rin ito mga ginamit ko. Grabe, ang dami kong niluto, 1 to sawang takoyaki. Katapos ko magligpit, ay pinunasan ko na to mesa, saka ako nagwalis saglit. Alam niyo po ba yung tipong ganito na ikaw na lahat nag-prepare, nagluto, nagasikaso, ikaw po yung magliligpit at maghuhugas. Siguro hindi na talaga mawawala sa ating mga nanay yung ganitong sitwasyon. Sinong relate sa akin dyan mga auntie? Pero alam niyo po yung pakiramdam na kahit na nakakapagod, ang sarap po sa piling kapag pinagsisilbihan natin yung pamilya natin. And fast forward na nga po, pagkatapos ko po maligo, ay maghuhugas na ako ng mga ginamit ko kanina. Ang mga oras nga pala na to, ay tulog na rin po yung 2 hapon ko. Kaya bago ako matulog, ay hugasan ko muna to para bukas ay wala na akong huhugasan. Katapos ko maghugas, ay lalagay ko naman sarap itong mga sobrang takoyaki na niluto ko. Para hindi masayang, ay lalagay ko po to sa ref para kinabukasan ay pwede pa tong kainin. Na po masasayang dyan mga ante dahil favorite po namin ang takoyaki, nauubos po namin lahat yan. Pagkatapos ko magpunas dun sa mesa, ay niligpit ko naman tong ibang laruan ni Kenshin. Parang ayoko nga iligpit tong mga laruan ni Kenshin dahil baka magulo. Kasi kapag nasira, ay sayang naman yung effort ng anak ko sa pagbuo nito. Tignan nyo po mga ante, napakagaling niya magbuo-buo. Kaya napakahirap kapag nawasak to, panigurado magwawala si Kenshin. Kaya ilalagay ko na lang to dito sa mesa, yung ibang kalat na lang yung ililigpit ko. Katapos ko dun sa laruan ni Kenshin, ay magsasampay muna ako ng mga nilabhan ko. Pagkatapos ko magsampay, ay maglalagay muna ako ng barley tea dito sa pitchen. Lagyan ko lang po to ng tubig, tapos ilalagay ko po sa ref. Ang mga nagtatanong po, ito po palagi naming iniinom. Kanya pong hanapin to sa Lazada or Shopee kung gusto nyo pong itry. Pagkatapos ko maglagay ng inumin namin dun sa ref, ay mag-blower naman ako ng buhok ko. Pagkatapos ko mag-blower, ay nilabhan ko muna itong sapatos ni Kenshin. Ito po yung sapatos ng anak ko dun sa loob ng classroom nila. Yung Biyernes ay inuuwi ito para malabhan. Pagkatapos ko maglaban ng sapatos ni Kenshin, ay pinunasan ko muna itong salamin. Yung madumi siya ng konti, kaya punasan ko muna. Pagkatapos ko magpunas ng salamin, time check muna tayo mga auntie. 3:00 pasado ng hapon ng madaling araw. So yun lang po, at dito na po natatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye. 何見てんだ